Yung sinasabi po natin ng 13, nakalagay po yan sa konstitusyon. 'Pag hindi pa nalilito kasi 'tong mga 'to, eh. Mahirap po yung nililito kayo. Okay, ngayon eto pong mga 'to, sinasabi po nila, nila ng grupo po ng Bulaga 11 plus isang Judas. May binabanggit po sila sa Supreme Court ruling na Abilino versus Cuenco. Sinasabi po nila na 'pag, nabawasan po ang mga senador, pwede pong bumaba yung majority na bilang. Halimbawa po, sa aktual 'yan, papaano po 'yan? Nawawala po si Bato. So minenos po nila. 'Di ba? Ito po katwiran nila, si, Jingo Estrada naman po, ang Judas po ay si Chis Codero. Judas Codero. Chis Cariote. Okay. So sa madaling salita, ayon po sa ruling na 'to, kino-quote nila, Abilino versus Cuenco noong 1949. Ayan, may Supreme Court ruling daw noong 1949 na gano'n, puwedeng mabawasan yung baseline ng Senado. So kung kaya ang pagkaintindi, ang paliwanag po ng mga katropa pips nito ni Sherwin Gatchalian, dahil si Bato ay, nagtatago at saka si Jinggoy naman po ay legally nakakulong. Legal naman yung pagkakakulong ni Jinggoy, 'di ba? Okay. Siya po ay nakakulong ngayon. Baka mali ako sa pagtetermino, eh. Basta ang alam natin nakakulong si Jinggoy, 'yan. So kaya i-a-apply yung Abilino versus Cuenco na ruling na 'pag may nawawalang senador, permanent na pagkawala, pwede na nabawasan yung base, hindi na po 24. Kasi Supreme Court ruling daw yan, eh. Sa biglang tingin, kaya po ako, bagamat masama po nangyayari sa atin, natutuwa rin po ako kasi yung mga pangkaraniwang mga, netizen katulad ninyong nakikinig, actually tumatalino tayo lahat, eh. Natututo tayo ng mga Supreme Court ruling, natututo tayo ng saligang batas. Kahit yung iba sa atin hindi nakapagkolehiyo. Ganyan po, tumatalino tayo dahil dito. Okay. Okay na po 'yan kasi gusto niyo ba sabihin, sige meron daw si Guanzon. Gusto niyo ba sabihin hindi ko na po itutuloy, manood na lang kayo kay Guanzon. Kung meron po silang paliwanag, meron din naman tayong paliwanag. Hindi po ako nakikipag-compete. Vlogger nga kami. Bakit niyo ba ako aawatin? Porke ba't may paliwanag na yung mga abogado, bawal na kami magpaliwanag? Minsan po, mas madaling intindihin yung paliwanag ng mga vlogger. Ngayon kung ayaw niyo pong makinig sa akin kasi napaliwanag na ni Guanzon, di okay lang, walang problema. Hindi naman kami magkakaaway niyan, kaya lang makinig lang po kayo baka may mas simple 'to. 'Di ba? Okay, ang ibig pong sabihin, ako po sa paniniwala ko, kahit hindi ako abogado at ayaw niyong makinig dahil napaliwanag na ni Guanzon, lintik na 'yan. Porket napaliwanag na, bawal na kami magpaliwanag. Ang linaw po, Abilino versus Cuenco. Yan po, kino-quote po yan. Bakit po mahilig mag-quote? Mahilig pong mag-quote yung mga abogado. Alam niyo po ang mga tao, abogado at hindi abogado. Yung abogado pwede pong magpaliwanag. Yung pong mga hindi abogadong tulad namin, pwede rin pong magpaliwanag. Ngayon kung ayaw niyo pong ng paliwanag na hindi abogado, di okay. Huwag niyo po sabihin dito na napaliwanag na yan. Ngayon, hindi na kami magpapaliwanag dahil napaliwanag na.
Hindi naman po sa pag-aano 'no, eh, di gawin na lang natin lahat teacher, mga abogado na lang po. Kasi sila pala magaling magpaliwanag. Tama po, matatalino sila. Pero minsan mas madaling intindihin yung paliwanag ng hindi abogado kaysa sa paliwanag ng abogado. Yan lang po ang sinasabi namin. Huwag niyo po kaming minimenos. Yan yung problema sa inyo, minimenos niyo kami. Okay. Yung mga abogado po, mahilig po yang mag-quote ng mga kaso. Mahilig po yang mag-quote ng mga desisyon ng Korte Suprema. Ano po ibig sabihin? Pag kinote na ba ng abogado, legit na yon? Yun na yun? Tatanggapin na ng kabilang abogado? Alam niyo po, sabi nga ng mga abogado, isang interpretasyon, isang pagbabasa, maraming kung tatlo silang abogado, tatlo ang pwede lang interpretasyon. Okay. Ngayon, eto po. So, ibig sabihin, kino-quote lang po nila yan para sa argument nila, para maging legit. Pero, hindi po sapat na i-quote mo yan, legit na. Kinakailangan pagpasyahan din po yan ng mga ng Supreme Court. Kung tama ba na i-apply nyo yung si Abilino versus Cuenco noong 1949 sa nagaganap ngayon 2026. Ang tanong ko, meron bang wanted sa ICC noong 1949 na nagngangalang Bato de la Rosa na senador na nagtatago? Meron po ba noong 1949 na kaya ayaw sumuko ni Bato dahil yung kanyang presidente ay nakulong sa ICC? Wala naman eh. Malamang magkaiba ng sitwasyon. 'Di ba? Magkaiba po ng sitwasyon yung panahon ng 1949 na kino-quote nila sa sitwasyon ngayon. Kasi po ngayon, nagtatago si Bato dahil sa ICC. Tanong, meron na po bang ICC noong 1949? Wala. Di ibang-iba po yung sitwasyon. Kino-quote lang po nila yan to justify. Pero magiging legit lang po yung claim nila pag pinagpasyahan ng korte. Unlike nang nakalagay sa konstitusyon, malinaw, 13 ang kinakailangan mo para makabuo ng quorum. Iniikutan nila ngayon tong 13 ang kinakailangan mo nang nagko-quote sila ng pagpapasya noong 1949. Ano ba yung sitwasyon noong 1949? May ICC ba noon? Wala pa. 2000 kailan lang yung ICC? Oh, yung bang nawawalang senador ay nakulong sa plunder o kung ano pa man? Yung bang nawawalang senador ay bahagi na nagkuditang 13? Ibang-iba po yung sitwasyon nun. Hindi nyo po pwede, ang ibig ko sabihin, mamimili kayo ng paniniwalaan. Yung bang direkta na sinasabi? Hindi po, magkaiba po yun. Ang Supreme Court po, desisyon ng Supreme Court noong 1949. Yung saligang patas po noong 1987, pwede pa rin pong i-quote yung mga desisyon ng Supreme Court before kung wala naman pong kakontra. Yun nga po yung point natin eh. Hindi nyo po pwede na hindi po makakapag-stand alone. Yung Constitution po, pag sinunod mo yan, nakalagay, ang quorum ay 13. Pag sinunod yan ng mga senador, wala pong problema. Kasi i-quote nila, eto nakalagay sa konstitusyon. Pero pag ang kino-quote mo ay isang desisyon ng Supreme Court noong 1949, titignan muna ng korte kung pareho ba yung pangyayari ng 1949 at itong pangyayari ng 2026. Kinakailangan pa po yan ng pagpapasya ng korte. Ibig sabihin, hindi po siya stand-alone na pwede mong i-adapt. Kaya kita nyo yung mga abogado, yung mga kampi dyan sa mga hudas,
sasabihin nila, "Oh, legit 'yan kasi may pinagbatayang Supreme Court ruling." Pero po, yung mga kakampi po ng, nasa liwanag, nasa tama, ang sasabihin po nila, "Mali na 'yan ang pagbatayan kasi hindi mo naman alam kung ano ba yung nangyari kay Abilino tsaka kay Cuenco, eh." 'Di ba? Pareho ba 'yan? Nagkataon parehong-pareho? Si Bato, meron ding ICC nun? Meron ding senador na nagtatago sa ICC? Malamang wala, kasi wala pa ICC nun. Bakit mo yung pagpapasya nung wala pang ICC ay yun nung gagawin mong pagpapasya ng meron ng ICC? Wala pong 1949 Constitution. Hindi po, hindi tayo nagkakaliwanagan, eh. Yung pagpapasya po ng Korte Suprema, bahagi na po yan ng batas. Magiging bahagi na po yan ng batas. Pero para masabi mo na yan po ay legit na pwede mong i-quote, kinakailangan pong pagpasyahan uli yan ng korte. Tama, ayon sa batas, ayon sa Abilino versus Cuenco, tama yung interpretasyon ng 12. Pwedeng maging 12. Kailangan po yan ng desisyon ng Korte Suprema ngayon. Nakuha niyo po? Hindi po sila po pwede na kinote nila yung 1949 tapos i-apply ngayon sa 2026. Hindi po pwede yan kasi china-challenge ng nakalagay sa konstitusyon. 'Di ba? Mamaya po pupunta kami sa Senate after ng Berada Aguila. Yun po yung malaking pagkakaiba nun. Pwede po, pwede po. Hindi lang po 1935. Lahat po ng pagpapasya ng Supreme Court, lahat po, kahit po mas maaga pa sa 1987, bahagi na po yan ng batas natin. Okay, ngayon po, kung dalawa po yung nagkiklaim na sila po yung tunay na pamunuan, makikita po natin yan ngayon sa aktual. Papapasukin ba ng bantay ng Senado? Kung sino man yung nagbabantay ng Senado, yung legit na Senate President, si Alan Peter Cayetano, o hindi? Kasi may pasok sila ngayon, eh. O, ikalawang tanong, papapasukin ba sa session si Pia Cayetano at saka si Ka-Eric? Ay, Ka-Eric tuloy. si Rodante Marcoleta. Kaya nga po, ngayon po, ito po pinakamahalaga. 'Di ba? Ang pinakamahalaga po diyan, ang sa akin po, malinaw po sa Constitution 13. Pero kung ayaw po nila nung sinasabi ng konstitusyon, kinakailangan po pagpapasyahan po 'yan ng korte muna bago sila maging legit. Kasi ang linaw nung nakalagay sa Constitution 13 ging quorum. O kung iba yung interpretasyon nyo, hindi nyo pwedeng isingit yun. Interpretasyon nyo lang yan, eh. Interpretasyon lang po yan para pumabor sa kanila. Pero pag hindi po malinaw yung interpretasyon nyo, hindi po yan yung sinasabi ng 1987 Constitution, kinakailangan yung pagpasyahin muna. Kasi hindi po ako naniniwala na pareho yung panahon ng 1949. Meron pong pinagbatayan silang sitwasyon nun. Okay. So tignan po natin, no? Yung iba pang mga